Sa tala ng Department of Health, umabot na sa mahigit 70 ang nasugatan dahil sa pagpapaputok bago pa man sumapit ang bagong taon. Ang mahigit kalahati rito naputokan ng pikulo, isa sa mga ipinagbabawal na paputok. Kaya paalala ng DOH sa mga magulang, bantayan ng maigi ang inyong mga anak para iwas disgrasya. May report si Rafi Tima. Sa malapos puro nitong liit, sino mag-aakalang ipinagbabawal ang mga ito? Ito ang pikulo, isa sa matagal ng ipinagbabawal na paputok. Small but terrible, ika nga. Pero ang iba, lalo na ang mga bata, sige pa rin sa pagsindi. Hindi alintana ang dulot nitong peligro. Pero kadalasan sa ospital ang uwi ng mga makukulit. Ang iba, napuputulan pa ng mga daliri. Gaya na lang ng 10 taong gulang na ito na nakabili raw ng pikulo sa kanilang kapitbahay. Kwento niya, agad daw pumutok ang pikulo nang sindihan niya ito. Ang resulta, lapnos ang 2 daliri niya. Sa mga nakalipas na araw, pikulo rin ang nakasakit sa karamihan ayon sa Department of Health. Una, karamihan sa mga nabibiktima ng paputok ay dito po sa Metro Manila. Number 2, maraming bilang ng mga bata ang nadidisgrasya. Pangatlo, ang pikulo po ang siyang pangunahing klase ng paputok na nakakadisgrasya. Sa 72 firecracker-related injuries na naitala ng DOH, 37 o kalahating porsyento ay dulot ng pagpapaputok ng pikulo. Noong 2012, pikulo ang itinuturong sanhi ng 27% ng mga firecracker-related injury. Dahil nga ipinagbabawal, todo bantay ang mga pulis sa pagbebenta ng pikulo sa mga tindahan. Pero ang Health Department nakikiusap din sa mga magulang na kung pwede, huwag nang hayaang gumamit ng paputok ang kanilang mga anak. Huwag natin silang bibigyan pambili o pera, baka akala nyo bibili ng pagkain yung pala paputok. Paalala ng mga otoridad, mas magandang salubungin ng bagong taon na ligtas, walang sugat at kumpleto ang mga daliri. Rafi Tima, GMA News.